Eto, actually hindi ko na sana gagawin to, kasi useless, it's a waste of time. Pero for the last time, gagawin ko at gusto kong i-discuss. Marami akong kailangang i-discuss, pero yung mga naaalala ko lang ang sasabihin ko. And I don't care kung maiintindihan mo o iintindihin mo to, tatanggapin, kasi alam ko naman na sarado utak mo, di ba? Alam ko naman na medyo konti lang yung laman ng utak mo. Pero ito, umpisa natin sa sitwasyon mo dyan. Ang pinagtataka ko lang kung bakit galit na galit ka sa amin mag-ama. Girl, it's been 3 years already. Less than 4 years na yung nakakalipas. Move on ka na. Okay? Magpakasaya ka dyan. Get life. Hindi yung wala ka nang ibang ginawa kundi batuhin kami ng batuhin ng mga issue mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka ba masaya dyan? Ha? Unang-una, nagtataka ako bakit galit na galit ka sa amin mag-ama. Di ba ikaw itong nanggago? Ikaw itong nangwasak ng pamilya? Ikaw itong... Sorry sa word pasensya ka na sa word. Ikaw itong naglandi. Ikaw itong nagnakaw at nagwasak ng pangarap ko. Ikaw itong nang babastos, nang mamaliit, nang gagago, naninira. Di ba? Pero bakit ikaw yung galit na galit sa amin mag-ama? Dati ako yung sinisira mo. Ako yung ginagawan mo ng mga false accusations, mga fake news. Ngayon naman pinupunteriya mo yung anak ko. Knowing na ikaw yung nanay. Di ba? Pinagkakalat mo sa mga kakilala mo, sa mga relatives mo, sa mga barkada mo. Pinaniniwala mo yung mga bobong tao na masamang anak yung anak ko. Take note and remember, nanay ka. Bakit mo ginagawa yan sa anak ko? Sasabihin mo, pinapalaki ko siya na may galit sa'yo. Bakit? Bakit ko naman gagawin yon? Kung binibigyan mo naman talaga siya ng dahilan para magalit sa'yo. Sasabihin mo, minamanipulate ko yung anak ko. Binibrainwash ko yung anak ko at pinapalaki ko na di ba, na dinidisrespect ka. Unang-una, kung nararamdaman mo na dinidisrespect ka ng anak ko, pasensya ka na. Tao lang yung anak ko. Okay? Pero gusto ko lang malaman mo kung sino talaga yung pinakabastos sa ating tatlo. Di ba? Kung sino yung pinakabastos sa ating tatlo. Sasabihin mo kaya malayo yung loob ng anak ko dahil yung malayo yung loob ng anak ko sa iyo kasi dahil sa akin. Girl, hindi yun dahil sa akin. Sadyang talagang simula noon, nung nasa Taiwan ka pa hanggang umuwi ka dito at bumunta ka dyan, maraming beses mong pinapatunayan na baliwala sa'yo yung anak ko. Wala kang kaamor-amor sa anak ko, te. Baka hindi mo alam. O dahil di mo napapansin yun na wala kang kaamor-amor sa anak ko dahil yung pagmamahal mo nailipat mo na sa ibang lalaki, di ba? Yung mga time na sinira mo yung pamilya natin, di ba? Hindi lang ako yung naapektuhan nun. Hindi lang ako yung na-depress doon. Hindi lang ako yung nagkaroon ng anxiety doon. Siyempre, naapektuhan din yung anak ko kasi anak natin yun eh. Di ba? Kahit anong tago natin, kahit anong iwas natin na hindi maapektuhan yung anak natin, wala tayong magagawa doon. Maraming beses kitang pinakausapan na kung pwede ayusin mo yung trato mo sa amin mag-ama. Pero anong sinabi mo? Wala kang magagawa. Di ba? Yung nakiusap yung anak ko na mag-usap tayo, sana makita niyang mag-usap tayo. Pero ang sabihin mo, nung sinabi mo sa akin, wala kang magagawa at wala kang pakialam. Nung sinabi ko sa'yo, hindi ka ba natatakot na baka magalit sa'yo yung anak ko? Anong sinabi mo? Wala akong magagawa kung magalit sa akin yung anak ko. Yan ang sinabi mo sa akin. Yan ang eksaktong sinabi mo sa akin. Okay? Tapos sabi mo pa, sinabi ko pala sa'yo, baka magtanim ng galit yung anak ko, magalit sa'yo. Tapos pagdating na araw na matanda ka na, baka hindi ka pansinin, hindi ka alagaan. Anong sinabi mo sa akin? It is home for the aged ka. Diba? Yun yung mga sagutan ng mga taong talagang in love na sa ibang tao, sa ibang lalaki kaysa sa pamilya. Yung pambabastos mo sa akin, yung pamamalit mo sa akin.
Yung paninira mo sa akin. Marami kang mga kagagawang ginawa sa akin. Sa tingin mo, hindi yun magiging dahilan para lumayo yung loob ng anak ko sa'yo? Di ba? Umuwi ka dito. Ang daming wine dito, ang daming alak dito. Ilang weeks pa lang naubos mo na yan kasama ng mga barkada mo. Sa tingin mo magandang halimbawa sa mata ng anak ko yan? Nakapagtataka nga, di ba, na ako yung lalaki, ako yung tatay, pero hindi ako yung lasinggo, hindi ako yung babarkada, hindi ako yung mga malakwatsa. At wala akong iba. Di ba? Sasabihin mo sa akin, nagpamilya ako, inasa ko sa ibang tao. Sa paano paraan? Sa paano paraan na inasa ko sa ibang tao yung pamilya ko? Simula't simula pa lang nung kinasal tayo hanggang nabuntis ka, hanggang pinanganak mo si Aki, yung anak ko. Suportado ta ka baga. Bandingaw mo na. yung gatas mo, yung vitamins mo, yung pa-check up mo hanggang nanganak ka. Ako lahat nun. Diba, sinuportahan ko kayo mag-ina. Ang mahal ng gatas ng anak ko, may gatas ka rin. May vitamins yung anak ko, may vitamins ka rin. Pinauwi mo ako dito sa Pilipinas. Diba? Kasi sabi mo ako mag-aalaga ng anak ko habang nagtatrabaho ako dito. Simula noon, ako yung nag-alaga sa anak ko habang nagtatrabaho ako. Ako yung naging nanay na inasa mo sa akin, di ba? Kung sabagay, hindi mo naman naranasan kung paano maging ina eh, di ba? Kasi inasa mo yun sa akin. Di ba? Ako yung naging nanay, ako yung naging tatay, naging tutor, naging yaya. Di ba? Ang dami kong role na ginampanan, so paano mong sasabihin na inasa ko sa ibang tao yung pamilya ko? Pati pag-aaral niya, nagiging top 1 yan lagi. Nung grade 1 yan, lumalaban yan every month sa quiz bee kalaban ng grade 2, grade 3. Laging nananalo yan, laging nagka-champion yan. Dahil sa patnubay ko. Dahil sa pagsisikap ko. Diba? Pero anong ginawa mo? Sinira mo lahat yon. Sinira mo lahat yon. Nung nag-grade 4, grade 5 yung anak ko. Yung dating 90, 94, 96, 97 na grade, anong nangyari? Nahalo ng 79. Dahil sa'yo. Ang dami mong winahasak, ang dami mong sinira sa amin. Hindi lang yung mentality namin, yung emotion namin, physical. Lahat, you ruined our life. Tapos ngayon, ikaw pa yung galit. Tapos ngayon, ikaw pa yung may gana at hanggang ngayon, nambabato ng kahit anong, kung ano-ano na lang na issue. Move forward naman. Get life. Sasabihin mo, bastos yung anak ko sa'yo. Sino ba yung bastos sa inyong dalawa? Sabihin mo, malayo yung loob ng anak ko sa'yo. Sino bang malayo yung loob? Di ba ikaw? Umuwi ka dito. Anong ginawa mo? Pag nandito ka sa bahay, nandun ka sa kabilang kwarto, hawak mo cellphone. Yung anak ko nasa kabilang kwarto. Pupunta ka ng Tagaytay, pupunta ka na kung saan-saan kasama mo, barkada mo. Naalala ko, nung pumunta ka ng school, anong ginawa mo? Tinawag mo ako, minessage mo ako na pumunta ko ng school. Yun pala, no? Maglilinis lang ng classroom, hindi mo magawa, sa akin mo pa inasa. Kasi bakit? Tingin mo sa sarili mo, ang taas. Na hindi kayang gawin yung mga bagay na yun kasi pang mahirap lang. Bakit? Mayaman ka ba? Ha? Bakit hindi ka maka-move on? Bakit ikaw yung galit na galit? Ha? Ang pinaka-worst pa dito nung last night mo na dito, anong ginawa mo? Inimbita mo yung ex nung lalaking na in love. Di ba yung kina-inlovean mong lalaki, may girlfriend yon. Gumawa ka ng paraan para maghiwalay yon. Ang nagtaka lang ako, alam mo kung bakit napakagaling mong magmanipula? Yung sinira mong relasyon, naging best friend mo, naging close friend mo yung babae, knowing na ikaw yung nagsira ng relasyon ng ilang dalawa. At ang pinaka-worst, pinapunta mo dito sa bahay at yun yung pinili mo makasama magdamag bago ka pumunta ng Europe. Imbes na yung anak natin. Tapos magtataka ka at pagbibintangan mo ako na minamanipula ko or binibrainwash ko yung anak ko. O ganun. Okay?
Magpakasaya ka kasama ng mga taong pinili mong kasama. At okay lang kami dito mag